Good morning mga kanay-nays. It's 5:45 AM na po. Nasa kalsada na po kami. Kung nakikita nyo mga kanay-nays, magsi-6 na pero andyan pa rin yung fog. Ang kapal ng fog po sa dinadaanan namin. Super lamig. Feeling ko yung kamay ko nag-yellow na. Siya nga pala mga kanay-nays, papunta na kaming Tacloban. 7 hours yung biyahe namin. So malamang dadating kami doon. Siguro 12, past 12. Depende din po sa takbo namin. Kaya samahan nyo kami mga kanay-nays. Usapan namin ni Nanay Gina at ni Ana Jean, doon na kami magkikita-kita sa hospital. Kaya siguro on the way na din sila. Nasa Gandara na kami mga kanay-nays pero na-flatan kami. Kaya, hanap muna kami ng vulcanizing shop. Kasagsagan ng araw mga kanay-nays. Naglalakad kami kasi medyo malayo-layo yung vulcanizing shop na tinuturo sa amin. Kailangan kasi namin makausap ang doktor ni Ana Jean para malaman namin at magkaroon kami ng idea para sa gagastusin ng operation niya. Finally mga kanay-nays, andyan na yung vulcanizing shop. Nauna kasi si Joey mga kanay-nays. Kasi bumili pa ako ng tubig. Kasi sobrang init na, nauhaw na din kami. Ito na nga mga kanay-nays. Okay. Bigat. Siguro mga 20 minutes din na nadandan yung motor. Under the sun mga kanay-nays. Ganda na yun ano? Water. Ay, thank you. Medyo minalas mga kanay-nays kasi medyo malayo-layo pa yung vulcanizing shop kung saan kami naplatan. Kaya labas dila ang head natin. Tapos na mga kanay-nays. So, pwede na kaming magbiyahe ulit. Tapos na. Buti na lang, sandali lang ginawa. At least hindi masyadong natagalan yung paghihintay namin. Thank you mga kuyas. Shout out. Oh, salamat mo, nanay, lumabas yung tinae, Asan? Yun, Ay! Ganito pala ang kulay ng dugo ng motor. Gulong, nanay. Gulong. Dugo ng gulong. Okay mga kanay-nays, biyahe ulit. Mga kanay-nays, naplatan ulit kami. Hindi ko alam kung anong lugar to dito. Pangalawang beses na tong naplatan kami. Ano ba to? Sa pagcha-charity ba, kailangan talaga pagdaanan natin to? Kailangan, nanay. Bakit? Hindi naman natin ginasto ito eh. Siya may gusto ito magtulak ng motor na pagkabigat-bigat. Mga kanay-nays, pangalawang beses na kasi to. At sa tingin niya, kasing layo din yung kanina sa una.
Ito na vulcanizing. Oh. Yung nilakaran namin. Ay butas kasi yung ano, yung gulong, yung dati pang butas. Kumbaga, sabi nang nag-bulkhead doon, ayaw pang remedyuhan. So, ang ginawa, kagaya rin ng ginawa nung una. Pero mas dinoble nila yung ano, yung ipinasak para makapal daw. So, wala rin, yung useless lang din. Kaya ito, siguro ko ito, ipabulkhead ko na ito. Kanina pa kami nag-walking mga kanaynes, pangalawang bisis na to, under the sun. Sa wakas ito na, parang kasing Ay, layo hindi mo naman talaga. vulcanizing to, talyer eh. Ha? Talyer. Ha? Talyer siya. Ah, pali. Ay, junk shop. Pwede ba yan? Hindi, vulcanizing tayo. Hindi pa pala. Hindi pa. Hindi pa pala Wala kakarayos. ang talas yan, yun. Oo, hindi pa. Ah. Tanong mo din. Ay, vulcanizing. Andun pa. Okay. Ito pala. Wala pala mga kanaynes. Hindi pa pala to. Okay, pa-vulcanize ulit tayo. Ito, kahit mainit, hindi yan matunaw. Oo, kasi yung dumidikit kasi na ano, pag umiinit natutunaw siya. Second wheeler, papasukat lang yun sa mga murado. Huh? Mga 120 tahan dito. Oo. Kaya na ito? Makabalik na yung katarman? Wow, Makabalik pa din eh. balik pa ito. Finally mga kanaynays, andito na kami sa Tacloban. Yan po yung building na yan. Yun po ang EVMC Hospital po dito sa Tacloban. It's 1:45 PM na po kami nakarating dito mga kanaynays. Tatawid lang ako mga kanaynays papunta dun sa hospital. Andito kasi ako ngayon nakapwesto sa tapat. Tawid lang tayo. Andito daw sila mga kanaynay, sabi ni Gina, sa outpatient department building. So, andito. Pupuntahan natin sila mga kanaynay. Okay, dito tayo papasok sa outpatient department. Oo nga pala mga kanaynays, wala tayong video sa loob ng hospital kasi talagang pinagbabawal po nila ang kumuha ng video sa loob ng hospital. Kaya andito na kami sa labas ni Nanay Gina. Nanay Gina, nung mabiopsy ba dito si Ana Jean noon? 2 years ago, ano? 2 years, 3 years? 2 years. 2 years. Oh, 2 years ago. May binayaran din kayo sa biopsy? Yung sa ano lang po niyan, sa gamot na tinusok sa kanya sa pampatulog. Pero sa doctor Yung sa fees wala? doktor, wala na po. Okay. Sa gamot lang po, bumili kami sa labas. Okay, sa ngayon uuwi muna sila Nanay Gina sa Tarangnan, sa lugar nila. Pati si Ana Jean. Ana Jean, hello. Musta? Hi. Okay ka lang? Okay lang Ha? ikaw? Okay ka lang? Gusto mo na talaga matanggal yung bukol sa puwet mo? Bakit? Bakit? Kasi nahihiya siya mga kanaynes. O sige. Nay Gina, pwede mo bang ano sa amin masabi kung ano yung mga saktong sabi ni doktor kanina? Sabi niya, kailangan daw po ma-MRI muna siya. Pag nagkaroon na po ng resulta yung MRI, i-biopsy ulit siya para daw makita nila kung ano yung nang laman ng bukol niya. Para pag may resulta na rin yung biopsy niya, saka daw na sila ng operasyon sa kanya. Yun po yung sabi ng doktor. So, ibig sabihin, kung may result na tayo ng biopsy, saka na nila masasabi kung ano yung saktong pangalan ng bukol. Opo. Kung ano talaga yung bukol sa puwitan ni Ana Jean. At doon nila ma-estimate kung magkano yung mga magagastos. Okay. Yun mga kanina isang kaganapan ng check-up ni Ana Jean dito sa EVMC. At saka, nga pala mga kanina, kailangan bumalik ni Nanay Gina bukas. Kasi para maglakad ako ng MRI, magpapalakad ako ng sa Tingog at saka sa Malasakit Center po para ma-schedulean na siya ng MRI niya. Opo. Yun po mga kanaynes. Ang good news po Ma'am Hawaii is sa MRI po hindi na tayo mamamroblema kasi mayroon na pong MRI sa EVMC na para sa bata, para kay Ana Jean. Kasi nung unang dapat MRI ni Ana Jean is wala ang EVMC kasi
ano daw, sira, di ba? Sira. Ang good news, Ma'am Hawa, is isa-shoulder ng malasakit yung MRI ni Ana Jean. Kailangan lang ni Nanay Gina mag-process, so babalik siya bukas. Norohan man ka mahulog ka mo. So, bukas, maaga ka pupunta dito para makapila ka na maaga. Ay, baby girl! Kamusta? Ano? Ikaw, Ha? Okay lang daw. Hindi na po ako pumasok kasi wala rin naman akong gagawin din doon. Mas pinabuti po na sinay-nay na yung mag-follow up po na. Saan mo siya lang tatuan na Sa outpatient building, Kumain sila. apartment. Kumain na kayo? Nangitig kaya yata kayo tayo. Eh, tayo din naman nangitig tayo. Nangitig si Ate Gina. Oh. Ayan, nagpapasalamat lang ako sa... dito ano, Jean? Ano, Jean? Where are you to find out? Ayan, dito ka. Ayan. Nagpapasalamat lang po ako sa buting sponsor po ni Ana Jean. And, na-explain mo na? Na-explain mo na? Kasi outpatient siya ngayon. So, dadaan siya ng tingog para i-process yung sa MRI. MRI. Since wala ng oras, ang tingog kasi mga kanay-nays, mga Hawa, is hanggang 3 p.m. lang. So, Oo. close na siya ngayon. At tingog, pwede ka rin manghingi ng tulong doon. Alam ko. Ano? Ay, Yung Cagayan sa Malasakit. doon ka dadaan sa tingog Oo. bago ka mapunta sa Sa Malasakit. Malasakit. Tapos, since sarado na, kailangan niya bumalik bukas. So babalik siya bukas. Oo. Adi, nandito Kaya- ka ulit, Adi Gina bukas. Kaya, magkano tayo ang budget mo kanina? Binigyan ko siya kanina, Ma'am Haway, ng 2K. Kagabi. Actually, kagabi. Oo. Through Gcash. Oo, through Gcash. Oo. Okay. Tapos, may 1K pa kapana na ano. Pero, dagdagan na lang natin, Ma'am Haway, kasi babalik siya bukas. Dagdagan ko pa siya ng 300. Pamasahe. Oo. Ano niya para madagdag mo dyan? Salamat po. Mas malapit kasi sila dito, Ma'am Haway, compare sa amin. Yes. Kasi tarang na sila. 3 hours na lang yung biyahe nila mula sa kanila hanggang dito. Kayo almost 7 hours na. 7. 7 hours kami. 7 kami. Ana Jean, say thank you to Ma'am Hawaii. Salamat. Baby girl, say thank you. Baby girl, say Thank you, Ma'am Haway. Ha? Doon Say thank you. Thank you. Yo. Ma'am Haway. Yan, thank you so much muli, Ma'am Hawaii, sa iyong kabutihang puso. Noon, isang bata na naman na may karamdaman ang iyong binigyan sa katuparan na ma-opera yung kanyang... Ang laki na ba? Hindi ko pa siya nakita totally. Hindi ko pa siya nakita talaga. Kasi sa vlog ko lang ni Nenay lang. Ano ko lang. Ano Huwag siya? mo lang, gano'n na lang. Bukol na bukol siya. Naka-short siya, hindi? Nakasag. Okay naman, naka-short naman pala siya. Ano ito? Parang na siyang ano? Parang siyang bula, ano? Para nang bula siya kalaki. Wala siyang, balat na siya. Balat na siya? Akala ko may pampers, diaper pa siya. Linard ko, walang diaper yan. Bit na talaga niya yan. Ang laki na. Bula na. Parang na siyang siya. bula na ano. Masakit yan, baby? Sakit, hindi? Wala naman siya nararamdaman sa... pag tinatanong ko siya kung masakit, hindi naman daw. Para siyang ano, buhay siya. Ano siya? Pero nung 9 months pa lang siya, parang hulin pa lang, di ba? Parang pa yung pinacheck up namin agad. Pero pag naano kami ng lockdown, napunta. Pero hindi siya inborn. Inborn na rin siya. Kami hindi Ay, hindi. Tumubo na lang siya. Wala, no? Tumubo na lang. Ayan, travel na kami. Pabalik siguro. Bukas, kaya niya na dito. Ayun. Thank you so much. And then, update na lang ano. Mag-chat naman kayo. Oo. Tawagan naman kami. Tawagan naman. Nanay, say outro. Magte-thank you muna kay Ma'am Haway. Ma'am Haway, once again, thank you po sa pag-asang nakararamdaman ngayon ng mag-inang ito. Actually, ng buong family. Yes. Dahil po yan sa inyo. Kaya, still praying, Ma'am Haway, na sana magdire-diretso na to. Ang good news po, Ma'am Haway, is yung MRI sa shoulder na po ng malasakit. Yes, zero. May posibilidad din po na ang biopsy is ganun din po. Yes. Kasi mayroon na din po dito sa loob. Yung asawa mo, hindi pwede mag-absent mo na sa pagpapasada. Pwede naman po. O para kahit pa paano meron kang kakalat. Kasi yung pagod mo, sobra-sobra yung pagod mo, kailangan ano kayo, tulungan. Ano? Tulungan. Para kahit pa paano, makita man lang kung anong pinagdadaanan ng kanyang ano. Maramdaman din yung pagod sa lahat-lahat ng pinagdadaanan ng ano. Wala siyang kapatid. Meron siya dalawa. Maliit sa kanya o malaki sa kanya? Malaki na kanya. Siya yung bunso. Siya yung bunso. Sa kanya siya nag-aalaga ng anak ko doon. Ang lolo ko nila.
Nasa Rawis o nandito sa... Nasa, station, Tarangya. Wala sa Rawis. So, paano ka na ni Nainay? Kasi nagbablog kami kay Nanay Susima. Nagkataon po yun na bumisita din kami doon. Nandun Tapos, sila. yun, sabi ng kapatid ng asawa ko, nandiyan daw yung lagi ng tutulong kay Nanay Susima. Oo. Dinala niya ko kaya yung makita sila ni Mapita. Ayun nga daw, sabi hindi ka raw bilinag that time. Hindi ka bilinag that time and then nakakwentuhan lang kayo. Hindi, si Nanay Susima ang pinatiran ko ng, di ba, pinahatid ni Ma'am Ai. Oo. Paglabas ko, after ng interview ko kay Nanay Susima, nasa labas na yung sila nag-aabang na sa akin. Siya. Oo, tapos yun na, bumulong na sa akin na, anuhin mo naman kung bata, tulungan mo sa namin. Kaya napunta kami doon sa kanila. Pero hindi mo bilinag siya. Hindi. Inabangan nila ako sa labas eh. Nagkaroon na kayo ng conversation about doon sa kanyang ano. Tapos na-share mo sa live. Oo. Na-share mo sa live. Na-vlog kita isa, di ba? That time. That time na. Tapos pero isa lang, tapos nilive ko 3 beses, wala pa din, di ba? Nung pangatlo. Almost 1 week yata may o 2 weeks. Almost 3. Tapos yung pangatlong live ko, doon na doon na si Ma'am Hawaii. Actually maraming na ano ka rin kay Manetri Anderson, kay Miss Irene Disuelan. Hindi syempre ngayon, siyempre pagdating po sa mga medical problem, tumututok sa mga nabablog namin, nandyan talaga si Ma'am Hawaii. Nagsa-silent lang siya, pero very supportive. No? Yun ay. Okay mga kanainay, hanggang dito na lang itong video natin. Babalikan ko po kayo para sa update po sa mga gagawing proseso para sa kanyang biopsy MRI. I-update ko po palagi. Sa ngayon po, babalik ulit kami ng Katarman, another 7 hours na biyahe. Sana po hindi na kami maplatan. Naplatan po kami kanina 2 twice. times. Tapos ang layo po ng nilakad namin bago kami makakita ng vulcanizing shop. Ano talaga yung kalsada po dito? Talagang lubak-lubak. Kaya ang head po natin is labas dila po kanina talaga agad. Kasi ang bigat ng motor. Okay lang po, at least natapos na po itong natin. Unang hakbang para sa kay Ana Jean. Para makita Cute mo natin. naman, ano? Oo, ganda. Parang sang ninya. Tingnan mo pati yung Yung kanyang hair. Okay mga kanay-nice. Bye-bye Nana Jean. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, bye-bye Gina. Nanay Gina. Ingat kayo sa biyahe ha. Usap na lang tayo ulit mamaya. ha? Bye-bye po. Bye-bye. Kung kailangan naman kasi ng may chikas ka naman pwede siya. Okay. Okay, bye-bye mga kanay-nice. Thank you Ma'am Hawaii, Ma'am Ivy Swilan, Manay Tiri Anderson. Thank you so much po. At sa lahat ng sponsor, Ma'am Chari, Manay ng Bicol, Tayo na yan. Yeah. Ate Jubita Villenza Tejero, Sige. Ma'am Mars, Sige pa. tulungan mo kakalimutan niyo. Ma'am Chari, ano ko na, si Celina Barbosa, Sige pa. Sige. Ma'am Ani Haramilia, Sige pa. Sangkay na Malinaw, Okay. wala, nakalimutan ko. And then sa lahat po ng team na pupunta sa amin. Sa lahat. Sa lahat po. Bye po, God bless. Sa muli. Mag-ingat. Sa inyong lahat. Thank you. Okay mga kanaynays, pabalik na po kami ng Katarman at maggasolina po muna tayo dito. Kanina umaga po nung papunta pa lang kami dito Tacloban, 412 po yung napagasolina natin. Sorry, hindi ko na videohan, nakalimutan ko. So ngayon naman mga kanaynays is 393.87 yung napagasolina natin. So malamang nasa 805 something na ang yung gasolina natin. Laging nagkakaisa at palaging nagtutulungan para kayo'y mapasaya kahit ganong kahirap upang makapaglingap ng mga tao.
sa ating mga butihing sponsors, Manetiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Annie Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Selina Barboza, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang Degree Team Morenon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Kaya po patuloy kaming nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you so much po.